Hello mga tangay! Good morning, good morning. Kamusta po kayo ngayong araw na to ng Biyernes? Nako, isang panibago episode naman po ang sasa inyo tuwing araw ng Biyernes. Siyempre pa sasa inyo ang programang Amustaran sa Puerto Princesa o Tayo na sa Puerto Princesa. Ito po ang programang hatid sa inyo ng pamahalang panlungsod sa pangunguna ng atin pong action man, Mayor Lucilo R. Bayron, sa pamamagitan ng City Tourism Department na pinamumunuan ni City Tourism Officer Demetrio C. Alvior Jr. Mga tangay, ako po ang inyong tangay, Tangay Michi Hitosis Meneses. Samahan niyo po ako hanggang alas 10 ng umaga dito po sa ating programa. Siyempre pasabayan po tayong napapanood at napapakinggan sa Radyo Bandera News TV Philippines and of course sa DZIP Radyo Palawenyo at siyempre dito rin po sa ating fanpage ang Puerto Princesa Tourism. And of course, salamat po sa ating mga kapartner sa bahaging technical. Nandiyan po sina Ronel Silverio, Master Harold Hugo, Fred Grapan, and of course, nandito po sina Japheth Malibiran, Pons Tolentino, at si Christian Monton. Ay nako mga tangay, syempre pa, mamaya po, makakasama po natin. Nako, natutuwa tayo dahil nabigyan po nila tayo ng panahon at pagkakataon para po magkaroon tayo ng mas maraming kaalaman ukol po sa ginagawang selebrasyon ngayon ng Baragatan dito po sa lalawigan ng Palawan. Nakita naman po natin mga tangay ang napakalaking mga activities and programs na meron po sila. Kaya po nakakatuwa na kahit tayo dito sa Puerto Princesa ay nagkakaroon din tayo ng chance para po makiselebrate sa kanila pong mga activities. Maya-maya mga tangay, makakasama po natin ang Executive Assistant ng Office of the Governor. Siya rin po ang co-chairperson ng Steering Committee ng 2026 Baragatan Festival. Walang iba kundi si Attorney Mickey Miguel Morante. And of course, ang chairperson po ng Karainan sa Dalan 2026 and representing also ang Palawan Tourism Council. Wala iba kundi si Chef Donald Keith Bognoson. Mamaya-maya po yan mga tangay at atin po silang makakasama dahil excited pa tayo sa marami pang mga activities na dapat po nating aabangan sa kanila pong selebrasyon ng Baragatan. Nakita na, sino na ba dyan? I-comment nyo na lang kung ano mga activities ang inyo pong napuntahan sa selebrasyon ng Baragatan. Baka naman every concert, nandyan kayo, present kayo, di ba? Ayan, at enjoy na enjoy yung nakakatuwa kasi yung line-up ng kanilang mga artist sobrang mga malalaki talaga, as in talagang makilala. And then, hindi lang yon, kumbaga bawat generation nakaka-relate, di ba? Minsan nakikita ko sa mga post, tabi na mga tita. Kami naman, para sa amin ito. Ganun Ayan, so maya-maya mga tangay, aabangan po natin yung atin pong mga aabangan and up to when pa ang selebrasyon ng Baragatan at ano yung mangyayari po during the highlights. Of course, that will be on June 23. Aabangan natin yan. But anyway, marami pong salamat sa lahat po ng mga nag-share ng ating pong programa. Tulungan nyo nga kami mag-isip nang maliban pa sa pag-share, iba naman yung laro natin. Magkaroon naman tayo ng ibang laro, Pero in the meantime, habang wala pa rin pasok kada Biyernes, ganito na lang muna. Pero kung may idea po kayo, lalo tigit yung Tourism Fans Club, yan, i-comment down below nyo na lang kung ano yung mapalaro natin by next time. Di ba? Pero kasi syempre hindi nyo kami nakakasama ng, live. Kada Biyernes, kaya pa-share na lang tayo, okay? Anyway, mga tangay, meron tayong mga shares nung nakarang episode natin. Kaya po, marami pong salamat, lalo tigit sa Tourism Funds Club. Thank you so much. Ayan. And of course, ngayon po ay panahon naman para i-draw natin ang atin pong roleta. Ayan. Panoorin po natin yung mga winners. Panoorin nyo na lang mga tangay dahil wala po akong monitor. Pero eto po, i-flash natin sa screen yung mga mananalo po sa atin pong roleta. 200 pesos worth ng GCash para po sa ating mga sharers. Ayan, take it away!
costumbre hindi ko manyaga. Hinulog ko mo pa imong burang-burang. Ikaw ko pagkabay, ikaw ko pagkabay, imong kapiyan lamang. Ipagkaloob ang lasong sa puso mo. Masadya ka rin lamang ang bagay kanimo. Pagpiling ko lamang kanimo iro ko. Imong pagkakabay, hindi pa kalimutan. Kung parte ka na kanayawin pag-amay. Alright, recap lang tayo. Congratulations to all our winners. Batyan sila Jan, Linlin, Bibi, Dardy Rumbaya, si Barbie AJ Jenjen at si Lynn Kayaw. Ayan, congratulations! Nanalo po kayo ng 200 pesos worth ng GCash. Ano po mga tangay? So, ayan. Siyempre, alam nyo nang gagawin, comment lang po ninyo kung ang inyo pong mga GCash number para po maloadan po kayo. Ano? Anyway, mga tangay, today is June na. Nako, halos matatapos na po ang buwan ng June. And this June, we are expecting po another cruise ship arrival. And I think, ang arrival po nito is maiden call. Ibig sabihin po ng maiden call, mga tangay, ay ito po yung sinasabing kauna-unahan po na pupunta dito sa lungsod ng Puerto Princesa. So, ito po ay ang MV Island Sky. At parating siya ng June. Ayan, hindi mo sinulat. Ayan. Ayan, June 29, mga tangay, abangan ninyo. June 29, meron na naman po isang cruise ship, ang MV Island Sky. Darating siya ng 7:30 ng umaga at aalis po siya ng alas 5 ng hapon. Ano po? So, I think that would, yan yung magko-compose ng first tranche ng atin pong mga cruise ship arrivals para po sa taong 2026. So after that, ng June 29, magpapahinga muna tayo and then babalik po sila ng October, November, and December. So we are expecting, kasi 23 cruise ships ang in-expect natin for this year. So, nakailan na ba tayo na cruise ship arrival ha? Parang ang dami na, no? Pero noong nakaraan po kasi may cancellation tayo because alam niyo mga tangay, ramdam na ramdam pa rin po ang fuel increase. Pero kung totoo yung mga balita, no, napakinggan natin na mukhang magiging mas maayos na yung relasyon ng dalawang bansa ngayon na nag-aaway and then yung Strait of Hormuz. Yan, ayan. Kung yun po ay bubuksan na, ay talaga naman pong masusolve na sana yung crisis natin sa fuel. Actually, it's really an international, worldwide, yung kinakaharap po na crisis na yan. Nanggaling kami ng kamakailan sa Seoul, and we got the chance para po ma-meet yung isa po sa mga tinatawag na mga major tour operators na nagkikerry po ng mga chartered flights, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang bansa. At sinabi niya po na right now, it's really a challenge for them, na magkaroon ng mga chartered flights dahil sa taas daw po talaga ng bilihin ng presyo ng gasolina. So, yun po yung iniinda talaga nila. And kung mapapansin po ninyo, kahit sa ibang bansa mga tangay, talagang ramdam po yung crisis na ito natin po naranasan. But hopefully po, sa mga susunod na panahon, ay talagang maayos na ito at babalik po tayo muli sa atin pong kinagisnan ng isang mas masayang turismo sa Puerto Princesa. But of course, sa mga susunod po na panahon, mag-update po kami, tungkol po sa mga status ng ating pong airlines dito po sa Puerto Princesa. Though,
June na, by next, siguro natin, tingnan natin, kasi sumulat na yung isa sa mga airline company, specifically itong AirAsia, pero titingnan natin, baka hindi na po sila talaga titigil, by the coming month ng July. Tingnan natin, kasi mukhang, hindi natin, pero may mga may antayin natin yung kanilang mga announcement. Kasi nung una, nagpahayag nga sila na wala na silang flight going to Puerto Princesa come July. Pero tingnan natin sa masusunod, baka po may mga updates at pagbabago. So abangan natin yung kanila pong magiging mga statement. So, ayan. And of course, mga tangay, atin din po ang papasalamatan, syempre pa, yung atin pong mga nakasama sa Department of Tourism, Mimaropa. Marami pong salamat. Marami po silang kina-come up ngayon, mga tangay, na mga promotional packages for the whole region, at syempre, kasama po ang Puerto Princesa palagi. So, marami pong salamat kay RD Robbie Alabado. Ayan, sir. Thank you so much po. At mga tangay, kagaya po na aking pinangako sa inyo ngayong umagang ito, makakasama po natin, and we are very fortunate po, at saka talagang tuwa po tayo na tayo po ay napagbigyan na makasama sila sa ating pong programa ngayong umaga. Siyempre pa, mula po sa Office of the Governor, siya po ang Executive Assistant at 2026 Baragatan Festival Steering Committee Co-Chairperson. Walang iba kundi si Attorney Mickey Miguel Morante. Attorney Mickey, good morning. Ayan po, magandang araw po sa ating lahat. And thank you, ma'am, for welcoming us here po sa ating broadcast po from the City Tourism. Yan. It's our pleasure po, Attorney. And of course, ang chairperson po, kilalang din natin siya. Siya po ang chairperson ngayon ng Karainan sa Dalan 2026 and representing the Palawan Tourism Council. Wala iba kundi si Chef Donald Keith Bognoson. Kilala natin as Chef Don. Chef Don, good morning. Good morning, Miss Mitch. Good morning po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Ayun. And of course, una po sa lahat, congratulations! Nako, alam nyo ba, iba yung mukha ng Baragatan, Iba yung mga activities ngayon taon. Talagang kapansin-pansin po talaga yan. So, bago tayo magsimula sa mga patuloy na activities pa na antabayanan na atin pong mga tangay, Attorney Mickey, pwede po bang ikwento nyo sa amin, ano po ba yung preparasyon na ginawa po ngayong taon para po sa pagdiriwang ng Baragatan? Actually, the moment na pumasok na yung taon natin, by January 2026, so pinlano talaga natin ano pong pwede natin gawin ngayon para sa Baragatan Festival. We wanted it na syempre na maibalik yung dati na ina-anticipate ng ating mga kapwa Palawenyo, lalo na sa ating mga respective municipalities na gusto nila syempre na mas maganda, that very engaging yung ating municipalities ngayon. Siyempre, they wanted na makapag-participate. Ano yung pwede namin pagsalihan? Ano yung pwede namin pag-participatan sa mga munisipyo? And yun naman talaga yung binibigay natin. And we're very thankful na this time around, the city government of Puerto Princesa is actively participating for this year's Baragatan Festival 2026. Mahaba po yung natin siyang pinagplanunan yung ating Baragatan Festival 2026 ngayon. Sinuri po natin ano pa yung ating mga pwedeng gawin, na ating mga pwede nating ibalik, yung ating mga pwede nating i-maintain or retain na mga activities. And of course, meron din tayong mga bagong activities na ating kinakandak ngayon. And we were able to improve na rin kung sino yung mga, or kung ano yung mga pwede nating idagdag or ikagaganda para sa this year's Baragatan Festival. Yes, tama po. Actually, Attorney, isa po ako sa mga naka-witness na nag-courtesy call mismo si Governor Ami dito po kay Mayor Byron dahil sa preparasyon nga po nitong Baragatan, at natutuwa po kami na talagang nagkaroon po, nag-mend yung ating dalawang local government just to have this preparation po para po sa Baragatan. Pero Attorney, mabalik lang natin ng konti para sa mga millennials or Gen Z dyan, ano ba yung Baragatan? Kasi bakit pa tayo nagse-celebrate ng Baragatan sa Palawan? So, technically, Baragatan, it is a Cuyonon word na which means which is a magbaragat-bagat, magkita-kita. Yun talaga yung
yung pinaka-logic ng Baragatan Festival ngayon na yung ating mga municipalities, even yung Puerto Princesa natin ay magkita-kita in one place na magsama-sama at mag-celebrate ng ating festival ngayon, which is yung Baragatan Festival. Ayun. And of course, nakita natin yung support. Nako, ang mga mayor ay dancing mayor sila during the opening, right? Ng grand opening ng June 12, ano po. Pero, of course, before po yung grand opening, nagkaroon na ng soft opening at talagang dinumog din ulit. Ito pong ating karainan sa dalan. Of course, ano naman naging preparation dyan, Chef Don? Yes, Miss Mitch, ang karainan natin sa Dalan this year is mahaba-haba din ang preparation because ngayon, compared to before, halos dumoble ang dami ng mga merchants natin na sumali. And this year, may mga representations from other municipalities talaga to showcase their food dito po sa ating Baragatan 2026. Actually, Chef, doon napansin ko yun kasi before ng grand opening, lumibot na ako doon sa Karainan sa Dalan. Aba, nakita ko may mga taga-ibang munisipyo at nakakatuwa yun, ano? You've got to have the chance po na matikman yung kanilang mga produkto kung saan sila galing. So, ayun, nakakatuwa. And right now, ilang merchants po ang nandoon ngayon? So far, for Karainan sa Dalan, dito sa Fernandez Street, we have around 77 restaurants. And sa meriendahan naman sa loob ng Capitol, meron tayong 30. Wow. Ayun, ay, hindi ko pa napapasok. Actually, papasok ako mamaya. Yes, kailangan. Mamaya ako doon pupunta. Ayan. And ang dami pala, ano po, Yes. sobrang dami And nila. ngayon, ang kakaiba sa karainan natin ngayon, Miss Mitch, is meron tayong halal-friendly area. Wow. So for our brothers and sisters na mga Muslims, may area sila na pwedeng puntahan na andun yung mga halal restaurants. O, saan yun banda? Sa pinakadulo ng Fernandez. So may, ano naman siya, entrance naman siya from Manalo. Manalo. Oh, Yes. nakita ko nga po yun. Meron. So, doon ang area nila. Yun Yes. ang halal area. Yes po. Wow, ang galing. Ano, as part of ng innovation natin, di ba? To cater and to, syempre may mga, ano tayo, turista, meron Yes po. tayong mga naninira, residente ng Palawan na talagang yun ang hinahanap. So, at least meron po nakadesignate. Yes, mga no pork doon tayo. Ayun. Doon tayo sa Doon. area. Alam na natin ang takbo. Alright. Nako, Attorney Mickey, eto po, no, sobrang dami pong bago. At saka nakita natin yung mga booth doon, no, sa mga post po. Sobrang gaganda. Paano po natin na-encourage? Kasi parang perfect attendance yung 23 municipalities, di ba? Yes, actually, Opo. yes, Miss Mitch. Ngayon po sa ating pavilions na yung tawag natin sa kanya. Before kasi it's just a booth. Ang focus niya more on agriculture lang. Kaya lang ngayon napagtanto natin during our meeting, kasi minute po natin yung ating mga respective municipalities. Last February, inahin po natin sa kanila kung ano yung mga insights na pwede nating improve or ano pa yung pwede nating gawin para sa Baragatan Festival. We were able to see na, syempre, hindi naman lahat ng mga municipalities, agriculture talaga ang kanilang main line of industry doon sa kanilang respective municipalities. Now, we wanted na yung ating mga pavilions, which is booth lang before, ay mag-focus sa kanilang mga municipalities or municipal showcase talaga. Na kapag pumunta tayo sa kanilang mga kapwa-munisipyo or mga kanya-kanyang munisipyo, ano yung ina-expect natin? Hindi lang pagdating sa agriculture, pagdating rin sa tourism, or ano pang kanilang mga industriya na nandoon. Na yun yung tinitingnan natin ngayon. And we're so happy and glad that all the 23 municipalities were able to join for this year's LGU Pavilion. Perfect attendance po tayo para sa ating mga munisipyo na talagang nag-participate. And mas malaki po yung pavilion natin kung before nasa 3x3 lang. Ngayon, nasa 3x6 na po ang kanilang sizes. And napakaganda po ng ating mga pavilions. Talagang pinagandaan po ng ating mga munisipyo. Pinaganda. Sinokase po talaga kung ano makikita natin sa kanilang mga pavilions. And immersive na rin po siya. Interactive na rin po yung ating mga pavilions for municipal pavilions. And of course, dagdag ko na lang rin po, bukod dun sa ating meriendahan sa Dalan, Barakadan sa Dalan, saka yung ating karainan sa Dalan, ngayon po meron din naman po tayong farmers market naman. Farmers market naman po yung ating, syempre yung mga ating municipal farmers, meron po silang area doon na sila talagang binebenta po ang kanilang mga fresh raw products po doon.
Yun. Wow! So, maaari talagang pumunta doon na parang all-in-one attorney, ano po, talaga naman sa ating mga kababayan, pwede po maka-avail ng mga mas murang presyo ng mga bilihin na mula po sa mga iba't ibang munisipyo na inaantay natin. Ayun! Anyway, attorney, nakita ko yung mga interview kay Governor Ami, ano po. Alam ko, dahil sa nangiraranasan natin krisis po ngayon, alam ko po, ito ay nagtipid po ang provincial government, hindi po ba? Para sa budget for this event po. Pero nakita natin na yung kanyang pagiging successful, ano, tulong-tulong yung bawat LGU po ba na munisipyo para po dito sa ating Baragatan. Yes po, since ang ating mga municipalities ay nag-contribute ng kanilang mga participation dito, during the crisis po, syempre nilimit din po natin yung ating mga programs. Nag-focus lamang po tayo kung ano yung ating mga ikakandak po ngayon for this year's Baragatan Festival. So, yun po, we're very thankful talaga na yung ating mga munisipyo is actively participating. And of course, syempre po, bukod doon, syempre, gusto rin natin na maibigay sa kanila yung mga karapat-dapat. Doon po tayo, nagbigay po tayo ng mga, in-increase po natin yung ating mga prizes. Syempre sa ating mga major competitions like Pantiguan sa Dalan, Sarautan sa Dalan, at iba pa pong mga competitions na talaga pong traditional na nating kinakandak for this year's Baragatan Festival. Ayun, wow. So talaga naman exciting. Pero attorney, alam ko po, mula nung June 12 na nag-opening, grand opening po ang celebration ng Baragatan, marami pa pong naka-line up. Ano po, na mga activities. At syempre, ang highlight po would be on June 23. Yes, Opo. So, pwede po bang abangan? Today is Friday. So, ano pa po yung atin pong mga aabangan pa ng mga activities po up to the 23rd po? Okay, actually marami pa po tayong ikakandak na events. Isa pa po sa ating mga activities will be having ang ating tourism forum. So sumunod pa po na we'll be having ang ating drum and lyre competitions naman po. Sumunod po noon, marami pa po tayong ibang events na kakandak katulad po ng ating UDO dance competition. Sumunod naman po, meron din tayong tanghalan sa Baragatan sa June 18. Sa June 19 naman po, magkakaroon tayo ng ating Mutya ng Palawan Grand Coronation Night. So, 21 municipalities. And yung pang 22nd po natin yung ating City Government of Puerto Princesa. Yeah, Meron po opo. tayong Mutya ng Puerto Princesa na yeah. magpa-participate po for this year's Mutya ng Palawan. Sumunod naman po, yun nga po nabanggit natin yung Drum and Lyre Competition sa June 20. So, by June 20 po, magkakaroon po tayo ng ating sumunod naman po na concert, yung ating Kapamilya Cast naman po yung ating Sigabo na banibagong Wow. teleserye starring Coco Martin and Julia Montes. Din po yun ay gaganapin sa RVM Sports Complex. Sumunod naman po noon, by June 21 naman po, yun po yung ating basketball. Syempre, meron din po tayong pagdating sa sports, yung basketball tournament po natin. So, sumunod naman po UDO Dance Finals and meron pa rin po tayong sumunod naman po na ating music concert. So, ito naman po yung ating band na po na Ben and Ben. I think makaka-relate po yung ating mga Gen Zs and even millennials can relate kung sino ang grupong or ang bandang Ben and Ben sa June 21. Of course, ang venue po sa RVM Sports Complex din. By June 22 naman po, we'll be having ang ating Music Fest naman. So, ang Music Fest natin, ang ating mga artist na pupunta po at dadayo po at magpa-perform ay ang kilala rin naman ng ating mga millennials at ng ating Gen Z, si Arthur Neri naman and Flo G. So by June 23, ito ang ating closing ceremony. So for June 23 ang ating Baragatan Festival, magkakaroon po tayo ng ating Sarautan sa Dalan. So nasa 9 po na munisipyo ang mga magpa-participate para sa ating Sarautan sa Dalan, which is sa ating in-anticipate na magiging maganda yung kalalabasan kasi talaga pong pinaghahanda, nagbibigay ng mga snippets po yung ating mga munisipyo. Ito po pinaghahandaan na namin, pinapaganda namin para syempre na maging competitive po talaga at magkaroon ng mabigyan nila ng magandang laban yung this year's na Baragatan na sa Sarautan sa Dalan competition. Sumunod naman po noon, so by night po, ito na po yung ating closing program. And of course, we'll be having our second night of Music Fest. Siyempre, ang inaabangan din po ng lahat, ang ating banda, kilala rin po ng karamihan, ay ang Parokya ni Edgar. Ayun, makarelate na tayo doon. Yes, ayan, Parokya ni Edgar.
Of course, yun pala sila po pala ang highlight. Attorney, yung sa Rautan sa Dalan, of course, kasi on the 23rd, alam ko po walang pasok, ano po, sa mga tanggapan ng gobyerno. So, saan po kami aabang para po dun sa, anong ruta po ba ng Sarautan sa Dalan po? Ang ruta po ng Sarautan sa Dalan, kagaya po, considering na holiday po ito, hindi lamang po sa mga munisipyo, buong Palawan po, including the city of Puerto Princesa, holiday po natin. It is a local holiday po. So wala po tayong pasok. Ang ruta po ay katulad rin po ng dati sa Rizal Avenue pa rin po ang ruta ng Sarautan sa Dalan, coming from the Cathedral, Immaculate Conception Cathedral, going to the PGP Convention po. So, mag-abang na po ang lahat at syempre, humanap na magandang pwesto kasi talagang madami ang tao pag ganitong event. Kaya Yun po. nga po. And Miss Kaya nga. Mitch, Yes to add po, up, Chef Don. Apo. yung ano natin, yung UDO dance contest natin, hindi lang siya titigil dito sa Palawan ha. Ang mananalo po ipapadala ng Palawan sa international competition. Oh. And to add up also, ang ating mutya ng Palawan ngayon is accredited na with 4 Yeah, four. international pageant. Oh, talaga. So, most probably po, sila ang ire-represent. Yes, Yes. po. Oo. Yes. So, nasagot na natin yung issue ng mga height issue, di ba? Ayan, kasi talaga magre-represent sila outside ng Palawan. Okay, ayun, ako matangay. Ang dami po talaga nating aabangan po sa mga susunod na celebration pa ng atin pong Baragatan Festival. Attorney, alam ko po, ito po ay sa concerted effort, po. Baka may gusto po kayong pasalamatan ng mga nagtulong-tulong, ng mga stakeholders, po, para maging successful to. Kasi alam ko hindi basta ang event and holding yung anong tawag dito? Concert, 27,000 yung ina-anticipate. Di ba po may ganun kayong hinawakan? So hindi ba ang dami-daming taong uma-attend. So alam ko it's really a concerted effort. Pwede po ninyong pasalamatan sila halfway pa lang ng celebration ngayon. Ayan, Chef Don. Miss Mitch, well, ang kakaiba po sa Baragatan 2026 natin is this is a collaboration of the local government of Palawan and of course the private sector, which is represented by the Palawan Tourism Council. Yes po, ayun nga, gaya nga po nasabi ni Chef Don. So, this year po, I think previously wala pa pong nangyayaring ganon. This year po yung Provincial Government of Palawan, nagkaroon po tayo ng private collaborator, which is yung Palawan Tourism Council, si Chef Don po, and of course yung ating mga respective municipalities na talagang actively participating. Of course, syempre, headed by ang ating Baragatan Festival 2026 ngayon ay chaired by our Governor Ami Roa Alvarez. And malaki rin po ang ating pasasalamat po sa all-out support and contribution po ng ating sangguniang panlalawigan, si Vice Gov Alioncio Ola, and of course naman ang ating mga sangguniang panlalawigan board members po na actively participating, and of course ang ating mga Congress men and women po na talaga nagpa-participate po at nagko-contribute po sa ating Baragatan Festival po ngayon. Ayun. Alam niyo po, talagang maganda talaga yung resulta ng collaboration and partnership po ng private and public po talaga. Mga malalaking festival na kilala sa buong Pilipinas, attorney, di ba, Chef Don, ay talagang collaboration po yan ng public and private sector like Mascara Festival, Dinagyang, no? Yung sa Cebu pa na Sinulog. So talaga, ito, isa na namang patunay na very successful dahil nagtulungan ang public and private sector. All-out support naman po ang Palawan Tourism Council headed by our President, Pres Rix Rafols, no, sa proyekto ng Provincial Government of Palawan sa Baragatan 2026. Yan. Ayan. Ayun. So, thank you so much. Ayan. Pero, attorney, gusto ko rin po, syempre, kayo po ay EA, Executive Assistant ng Office of the Governor. Ano po yung nasasabi po ngayon na ating butihing gobernadora sa mga nangyayari sa atin po selebrasyon ng Baragatan? Actually, same with Gov. This is actually our first time, syempre, na nag-organize. Syempre, this is Gov's first term as the governor. And talagang at first, syempre, kinakabahan. Anong gagawin natin?
ma-execute ba natin ng maganda. And thankfully, with all the contributions na aming natatanggap, ay nagiging maganda po yung kinalalabasan po ng ating Baragatan Festival 2026. And Gov is really happy and grateful for everyone's support po na talagang na-manifest natin kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng Baragatan Festival ngayong taon. Yeah, totoo. Nakikita ko siya sa mga post. Talaga nag-e-enjoy siya. And during the preparation, ilang beses siyang pumunta dito sa city government. Talagang alam ko na talagang hands-on siya sa preparation nitong baragatan. At ngayon po nakakatuwa na kumbaga talagang hindi lang po nag-level up. Kung hindi kayo po ay parang kayo set ng standards sa celebration po ng isang festival. So nakakatuwa po talaga. At saka Yes, Chef ang Don. kagandahan, Miss Mitch, is with the leadership of Governor Ami, ang daming mga private sectors ang nagsuporta talaga para sa success ng Baragatan 2026. Yeah, tama. Actually po, ang Baragatan sana this year, meron kami 36 na mga tour operators mula sa Davao ang mag-o-observe sana ng Baragatan Festival. Unfortunately, dahil sa nangyari, hindi po sila tumuloy dun sa Davao po ngayon. Pero sabi ko nga, sayang hindi nila nakita kasi they're looking forward sa major festivals ng Puerto Princesa and Palawan. So pinili namin yung June para sa Baragatan sana. And then, iba naman yung sa Subarao din sana. So, ayun, hindi sila nakapunta. So, nanghinayang ako. Anyway, Next ayun. time pa. Next time. So, definitely, nakikita natin kahit halfway pa ito, attorney, yung nagaganap na mga celebration is really a success, a huge success po. So, definitely po ba for next year talagang you will set another standard? Baka baka international, baka bini na ito next year, That's attorney. the challenge, Diba? actually. Yun nga yun oo. With the current situation natin, syempre ngayon, na-overwhelm tayo sa sa taas ng suporta ng ating mga kapapalawenyo. So, syempre, pinaghahandaan na rin natin ano pang pwede nating ma-offer for next year. And hopefully, yan ang aabangan ng ating mga kapwa Palawenyo for next year. Yun, definitely po. Talagang kaabang-abang yan. Kasi, nga pala, attorney, pasalamatan din natin yung lahat ng mga attendees, 27,000 every Yes. concert. Nagtsatsaga doon, di ba, sa area. Talagang yung iba, maaga pa raw doon, chef doon, ay nandun na. So, ayun po, attorney. Ayan, maraming salamat po sa mainit na pagtanggap or pagsuporta sa ating mga napakaraming events or concert nights po sa ating Baragatan Festival. Lalo-lalo na po syempre sa ating sa mga MSMEs natin, sa ating sa Karainan sa Dalan, sa Barakalan sa Dalan, sa Merendahan sa Dalan at maging sa ating mga LGU pavilion sa Farmers Market, dun sa PGP Complex, mainit pong suporta ng ating mga kapwa Palawenyo. Even mga domestic tourists or international tourists ay meron din pong pumupunta at nako-curious kung ano nga ba ang meron sa nagaganap doon sa PGP Complex. And of course, sa ating mga concerts nights po na nagaganap sa RVM Sports Complex na talagang pong inaabangan ng ating mga kapwa Palawenyo, lalo na kapag nakita nila yung kanilang mga iniidolong mag-perform, talaga pong pinipilahan. And yun po ay libre po ang ating concert. So wala pong bayad po ang yon. So pupunta lamang po ang ating mga kung sino pong gustong manood and they are very welcome po to join. Yes, tama po. Ay, nandito ngayon yung dalawang military vessel po na mga from UK and from America. And yung UK, naglibot na sila sa Barakalan. Yeah, that's why and last they night, enjoyed. maraming Yeah. foreigners. Sobrang dami na sabi nila. Ang sarap doon ng mga pagkain, chef doon. Actually, Miss Mitch, ang mamamangha ka ngayon kasi like ang lechon lang alone, halos 10 lechon gabi-gabi. Grabe, sold out yun. Sold out yun. Grabe, no? Grabe sa dami ng Tapos, tao. nung una, kinakabahan kami kasi ang layo ng events venue natin. Sabi namin, baka pag may event, wala nang tao sa sa Karainan natin. But unfortunately, ang dami pa rin. Kahit nag-27,000 dito, doon punong-puno din Wow. yung Karainan natin hanggang gabi. Tama yun. Alam mo, dapat ganun yung mga events talaga, yung hiwa-hiwalay. Kagaya ng malaking events, diba, sa sa mga napupuntahan natin, hindi nawawala ng tao, daming options. Yes. Kasi meron ka ring sariling mga pabanda ba dito sa area po ninyo? Every night sa po ba may- yan? Kahit may mga big events tayo dito, naka-live naman yan siya sa Fernandez Street, and at the same time,
time, may live bands din tayo doon nightly. Wow. And of course, Chef Don, pwede natin invite yung ating mga tangay na hindi pa nakakapunta sa Karainan sa Dalan. Up to when po yung Karainan sa Dalan? Okay, we're inviting everyone to visit our Karainan sa Dalan sa Fernandez Street. Opens from 4 o'clock in the afternoon up to 12 midnight. This will run until the end of the month. Yes. June 20. So kahit Yes. June 23 po, Tapos ay may na yung, tapos na yung celebration, ng activities. Barangay. Kayo tuloy-tuloy Mag-extend pa tayo, rin. tuloy-tuloy tayo hanggang sa katapusan ng buwan. And we would like to to thank the city government of Puerto Princesa for supporting us and with this Karainan sa Dalan na ma-extend namin until the end of the month. Ayun. So, ayan, you're welcome on behalf of the city government. Ako na Yes po, this wouldn't be Attorney, possible. opo. Kasi originally po, it should be only until June 23. Yung ating mga karainan sa Dalan, merendahan sa Dalan, all the booths or MSME booths natin sa PGP Complex. But with the granting of the request from the city government of Puerto Princesa, we were able to extend na po yung ating MSME booths doon sa ating PGP Complex. And thank you so much po sa ating city government. Ayan. Thank you daw po kay Mayor Byron. Ayan. Anyway, attorney, yung mga pavilion po ba, up to when naman po sila nakatayo doon? Tuloy-tuloy din po sila until June 30 po. Yung basta po lahat po ng magaganap na mga booths po natin until the end of the month po, yung ating mga booths po. Ayun. doon. So marami pang time na bumalik-balik doon. Bumalik-balik. Ayan. Pero mayroon na po ba kayong rough estimate? Kasi tayo pa nagpapa-event, may mga economic impact na tayo, most especially sa MSME natin. Yes. Malaki Actually, naman po. Sa ngayon, hindi pa namin mailalabas, pero malaki ang impact. Yes. Oo, kasi yun naman ang mahalaga, Yes po. Yung tulong natin. Natutunan natin yung chef doon, di ba? O, ilan ba yung impact ng ginastos nyo dyan? Ayun. Yun ang mahalaga. Alright. Pero abangan natin mga tangay, supportahan po natin patuloy yung mga activities ng Baragatan. Supportahan po natin, lahat ng mga activities po ng Baragatan Festival. Ayan. And at this point po, atin pong hihinga na ng kanilang final words. Ang atin pong mga bisita. Alam ko po, busy-busy po kayo talaga. Marami pong salamat sa inyong pagsama po sa akin. Pero, Anytime. ayan, Chef Don, po ang inyong, mauna ka na Chef Don, kasi ang finale siya, kasi on behalf of the, Governor yan siya. Chef Well, Don, ako sige naman, po. on behalf of Palawan Tourism Council, headed by our President, Ray Felix Rafols, and the rest of the officers and members, we are very lucky to be partnered with the Palawan Provincial Government for Baragatan 2026, and we're looking forward for more collaborations in the future. And of course, I'm inviting again everyone to please join us in celebration of Baragatan 2026 with all the lined activities that we have, and of course, our Karainan sa Dalan that will run until the end of June 30. Yun. So pumunta pa rin po sila doon, up to June 30. Yes. Ayun, nag-open from 4 p.m. po 4 ba? p.m. to 12 12 midnight. All right. And of course, attorney, on behalf of the Office of the Governor po, ang iyong pong mensahe para po sa ating mga tangay. Nasa inyo po ang panahon. Ayan, on behalf po of course ng ating Bona Provincial Government of Palawan, maraming salamat po sa ating city government and city tourism po for inviting us here and to showcase ano nga ba yung Baragatan Festival 2026 ngayong taon. And of course po, inanyahan po namin ang lahat na patuloy pa rin pong sumuporta. Marami pa po tayong events na darating pa ngayon sa ating Baragatan Festival 2026. So, binigay po namin yon para in-offer natin or binibigay at kino-contribute po natin yon para sa lahat po na mag-join at pumunta. They are very welcome po to see ano pa ang ating pwedeng i-expect ngayon dito sa ating Baragatan Festival, lalong-lalo na po sa mga hindi pa nakakapunta. At
pwedeng-pwede pa pong pumunta at bumisita at manood po ng ating mga concerts at na ating kinakandak na nightly concerts po doon sa RVM Sports Complex. Yun lamang po and maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating Baragatan Festival 2026 ngayong taon. Ayan, thank you so much, Attorney Miki. And of course, Chef, thank you so much po. Thank you. Ayan, and God bless dahil marami pa pong mga lakas at puyat ang inyong haharapin dahil hindi pa grand finale Wala pa tayo pa. sa kalagitnaan. Yeah. Ayan. So, thank you so much po. Thank you. Thank you po. Thank you. And of course, mga tangay, ayan, maraming pong salamat sa atin pong pamahalaang panlalawigan. Of course, from the Office of the Governor, nakasama po natin ang Executive Assistant at siya rin po ang Co-Chairperson ng Steering Committee ng 2026 Baragatan Festival. Walang iba kundi sa Attorney Miki Miguel Morante. Ayan, thank you so much, Attorney. And of course, ang Chairperson po ng Karainan sa Dalan 2026 at representing Palawan Tourism Council. Ito naman po yung private sector. Ano po? Wala iba kundi si Chef Donald Keith Bognoson. Ayan. So, thank you so much. Marami pa po tayong mga aabangan na mga activities ng atin pong pagdiriwang ng atin pong Baragatan 2026. Ayan. And of course, mga tangay, dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa, today is June. Ano po? Ngayon po ay month ng June. Meron na rin po tayong mga preparasyon for the upcoming events. Ano po? Actually, hindi naman to talaga sobrang laking mga festivals. Kagaya po ng parating nating festival on August. Yan po yung Kuyunon Festival. Ayan. Dahil yung lahat naman po ng mga kuyunon natin dito sa Puerto Princesa, isa sa mga hindi po nakakaalam, ang kuyunon po ay isa po sa mga indigenous people mula po dito sa Puerto Princesa. At sa bisa po ng isang ordinansa, sila po ay nagse-celebrate ng kanila pong festival o pagsasama-sama o paragat-bagat din po, ano po, every August. So, aabangan din po natin yung kanila pong gagawin na mga activities ano po, sa mga susunod na panahon. That would be on August, mga tangay. At malapit na rin po yan. Malalaman natin sa mga susunod na araw yung mga itatakda pong mga activities ano po. So sa lahat ng ating mga kuyunon, ang mga tangay, mga bugtitinay, ay tama ba ako? Hindi kasi ako kuyunon eh. Trying hard lang. Ayan, syempre pa, makipag-coordinate na po kayo sa inyo pong mga IPMR, ano po, dahil meron na po yung mga activities na naka-line up. So, para alam po ninyo, ano po, kahit saang baryo, kahit saan po kayong barangay, magmumula, abay, bumaba po kayo dito sa lungsod ng Puerto Princesa para rin po magkaroon ng chance na kayo po ay mag-gather together. Ayan, to meet up. Ayan, di ba? Kiritanay kita. Oh, tama yon? Baka Bisaya yun, ha? Ayan, so abangan ninyo yan mga tangay, ha? And of course, yan po ay gagawin sa buwan po na Agosto. Abangan na lang natin yung mga further information with regards po sa celebration na yan. Pero sa lahat ng mga bugtitinay, datin ay kayo po mag-coordinate na sa inyong mga IPMR, sa mga kuyuno representative po ninyo, na inyong barangay, para malaman po ang inyo pong mga gagawing activity. Of course, hindi mawawala siya yung purungitan sa dalan. Ayan yung pag purungit-pungit. Ayan, paglalagay ng mga pungit sa mukha, di ba? Ayan, naabangan natin yan mga tangay. That would be on August. Ano po? And of course, on September, ito po is a celebration dahil syempre, sa bisa po ng isang I think dineclare na po ng UNWTO, UN World Tourism Organization, na every September 27, yan po ang World's Tourism Day. Okay? So, in line with that po, tayo dito sa Puerto Princesa ay sineselebrate natin hindi lang isang araw yung atin pong Tourism Day, kung hindi
Tourism Month. Ayan, isang buong araw na tayo po ay magse-celebrate na atin pong Tourism Month. Pero sa mga susunod na araw, aabangan po ninyo, lalo't higit po para po sa atin pong mga nararapat na mabigyan ng parangal. Ano po? Pwede po kayong mga tangay na mag-submit sa amin ng mga gusto ninyong parangalan sa major sectors or enterprises ng atin pong tourism. Of course, yan po ang accommodation, travel agency or tour operators, tour guides natin, and of course, tourist transport natin. Ayan. And of course, sa mga secondary, pwede rin po. Meron din po kami inalat sa inyo. And siguro sa mga susunod na araw, ano po, ay ipopost natin yung mga mechanics ng mga pwede pong pumasok as awardees, ano po, ng atin pong Tourism Month. By this year, mga tangay, pinipilit natin na lahat talaga na po ng sektor ay ma-address natin yung mga needs. Most especially pagdating po sa mga trainings, ano po. So, let us know lang po sa lahat ng mga sektor. I think meron tayo for the tour guides and i-equip din natin yung ating culinary tourism dahil yun po ang kailangan po natin. Okay? And alam niyo yung mga tangay, by the way, today, ano po, ngayon po ay nagsasagawa na isang team building activity or capacity building activity ang mga taga City Tourism Department. At actually po, kami po ngayon, after here, pupunta po kami somewhere sa isang barangay dito sa Puerto Princesa. Di ko na sasabihin kung saan. Pero magkakaroon po kami ng presentation dahil ang presentation po namin is kung ano po mga strategies, strategic planning na gagawin natin sa mga susunod na panahon dahil pag-uusapan po yung patuloy na tatakbuhin na atin pong tanggapan. So sa atin po definitely sa City Tourism Department ng Promotions and Marketing Division, mas i-strengthen po natin yung atin pong presentation mga tangay sa international scene. So, napakahalaga po mga tangay. Nakita natin yung South Korea natin na travel fair na inatinan. Nakakatuwa dahil we had at least 32 na mga major tour operators ang nakausap natin sa B2B. So, malaking bagay na napipresent natin ang Puerto Princesa mga tangay sa atin pong international market. And of course, hindi lang po yan, pipilitin din natin na magkaroon po tayo ng marami pang mga connections, sa iba't ibang bansa para po mas makilala yung lungsod ng Puerto Princesa as a prime destination. Hindi lang sa buong sa buong bansa sa Pilipinas, but of course internationally. Actually mga tangay, yung lakad po namin, almost hindi lang actually dala namin Puerto Princesa. Sinasabi ko, dala-dala namin yung Palawan. Kung marunong kayong magbasa dun sa, hindi yun yung nakita niyo po sa Seoul, hindi po yung tarpaulin mga tangay yung naka-drop banner, kumbaga tawag namin dun drop banner, pero hindi yun made of tarpaulin. It's a parang cloth na sobrang ganda niya mga tangay, na sobrang gaan niya. Hindi po siya tarpaulin. So, yun yung mga ginagamit po nila sa South Korea. Actually, binaba namin yun. Kung mababasa nyo doon, kasi nakalagay doon is in Korean language. Kung mababasa nyo yun mga tangay, nakauna doon yung pangalan ng Palawan, tapos Puerto Princesa. Ayan. So, sabi nga natin, tayo ay isang lalawigan, tayo ay magkaisa dapat. Kagaya nga po nitong selebrasyon ng Baragatan mga tangay, nakakatuwa dahil, after some time talagang yung partnership ngayon ng city government at ng provincial government for this initiative po ng Baragatan 2026 ay talagang mararamdaman po ninyo. At nakakatuwa kasi yung mga kababayan natin parang feel free wherever they want to go para sa selebrasyon. Parang welcome din sila dito sa selebrasyon ng ating pong Baragatan 2026. Nakakatuwa yun mga tangay. So, mula dyan, dapat magsama-sama tayo. And of course, hindi lang kasi dapat sa economy natin, hindi lang po dapat na yung pera na natin natapalawan nyo ang
umiikot sa ating pong lalawigan. Kaya kailangan po natin kumuha mga tangay ng mga turista para pumasok yung kanilang pera dito sa atin dahil dito gagastos sila, accommodation, transportation, tours, and everything. So, yun po ay malaking bagay, ano po, na idadagdag sa ekonomiya ng lungsod ng Puerto Princesa and of course the rest of the province of Palawan. Actually mga tangay, ang nilalabi natin ngayon with a Raxo tour operator po na magdadala ng chartered flight ng Philippine Airline ay 3 flights in a week. Ano po? Direct po mula sa Incheon hanggang dito sa Puerto Princesa. At ito po ay may carrying capacity na 180 passengers. Kahit hindi, 180 passengers ang tinitingnan natin, ano po, na dadalhin at 3 times a week yan mga tangay. So, ini-estimate natin, kung halimbawa mapupush through yan, though definitely baka hindi po ngayong taon, but early next year, ano po, we're hoping na mapush through yan. So, ang mangyayari po dyan, kung bibilangin natin, magiging economist tayo, no? Meron tayong conservative na ilalagay natin, for example, isang per day, ang daily expenditure ng isang turista is around 12,000 pesos. So, kung ang sakay ng airline na yan mula sa Incheon ay 180. You do the math. 180 times 12,000. And then magti 3 days sila dito kasi daily expenditure ang 12,000. So, times 3 ulit 3 days. Times 3 ulit na flights kasi po in a week, So, you do the math. So, yun po. Milyon na ipapasok, di ba? Ha? Yeah, ang laki, 19 million. Kung ma-push natin yan, yan yung economic impact na darating dito sa Puerto Princesa para po sa flight na yan. So, napakalaking bagay po at sana po magtulungan tayo. Actually, hindi lang ito trabaho ng city government. We are going to talk, initial po, meron nang nangyaring pag-uusap. Though I think hindi pa formal, pero nakapagsabi na po yung atin po City Tourism Officer, Sir Toto Alvior, na with the CAAP management, natutuwa tayo. Maraming salamat po sa CAAP. Actually, pinapabalik na po nila yung mga signages natin doon kasi nakita ninyo, tinanggal yung mga Panaflex signages kasi po during sa last time po na management ay sinisingil tayo na sobrang mahal mga tangay, so hindi natin kinakaya. Like hundreds of pesos per LED signages. But this time, sila na po nag-offer na ibalik yung mga signages sa Puerto Princesa International Airport dun sa arrival area, and I think that's for free. So thank you so much sa bagong pamunuan po ng CAAP management. And siguro sa other time po mga tangay, ay invite din natin sila dito po sa ating programa. Ayan, so yun yung mga developments natin. So at least alam ninyo yung ginigiya po ng City Tourism Department. Promotions pa lang yan mga tangay. Promotions and Marketing Division pa lang yan. We have 4 divisions, so yung iba, tinatrabaho pa rin po nila yung kanila pong mga event. Ayan. And of course, alam ko, by August ba? Kailan na nga yung CBST convention, abangan ninyo mga tangay. July 7, yan. Ay, hindi July 7 kasi birthday ni Mayor. Para iniba nila. Sinabay ba nila? Ayan, abangan ninyo. Pero sa mga CBST members po na CBST, abangan ninyo, meron din pong niluluto ulit na convention. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Okay, anyway mga tangay, marami pong salamat sa inyong pag-antabay sa amin, dito po sa ating programa. And of course, huwag ninyong kalimutan, magsama-sama at makita-kita tayo. Actually, makita po ninyo, all-out support po talaga ang city government para po sa selebrasyon ng Baragatan. Wala talagang mga selebrasyon, talagang nandyan. Ay, nga pala, yung Saturday, last Saturday of the month, of course, ng June, meron tayong tinatawag na Pistayang Kagaban. O yan, wag kayong wag kayong mawawala. Ayan. Mga tangay, magsama-sama po tayo. At I think nasa page naman po ng City Enro, tsaka City Information Department, yung further information. Do last week ay atin pong nakasama yung atin pong mga taga City Enro. And I think the same spot po ng last year, yun din pong pagtataniman natin. So this time medyo maglalayo-layo lang tayo ng konti. Ayan. And of
course, wait lang tayo sa mga future development, lalo tigit yung mga libreng sasakyan. But definitely meron naman po. Okay? So, ayan mga tangay, wala na talaga po akong oras. Maraming pong salamat sa inyong pag-antabay. And syempre pa, nakasama po natin sa baging technical si Master Harold Hugo, si Ronel Silverio, si Fred Grapan sa newsroom, and of course, si Jafet Malibiran, Christian Monton, at si Pons Tolentino. Mga tangay, thank you rin po pala sa mga technicians natin ng DZIP Radyo Palawenyo at syempre pa sa Radyo Bandera News TV Philippines. Sa ngalan po na ating City Tourism Officer, Demetrius C. Alvior Jr., ako po ang inyong nakasama. Ako po ang inyong Tangay Michihito, Sis Meneses, hasta sumadason, mga tangay. Bye! Kanayawi pagaman Lula mo lulumuin Ibayak kanakan Kung ikaw mapatay na dangan kanakan Ilalabag nagaw sa makululan Ako ang babay nga may rasonable Sunado ako rin sa mga lalaki Kung magatubangan isang pasong pala